Golden Valley High School. Hindi siya nag-take. Ako ang nag-asa. Ha? Hello ate. Nakasakay na ako sa Grab. Para diretso na doon. Baka mahirapan din ako magpamiyat. Mahirap kasi looban yung ano ni amo mo. Looban siya. Looban siya sa Kainta. Ha? Oo, sila na lang nag-insist na. So, ipag-grab na lang ako para hindi ako mahirapan. Oh. Akala Hello ko guys, alam ko good na morning. hindi Ito tayo ngayon sa EDSA dito sa Cubao. Papunta, ang pasahero ko galing ng DLTV. Tapos ihahatid ko sa may parte ng Cainta, Cainta Rizal, provincial ng Cainta. Ito po, daloy ng traffic, ang aga-aga, 6:18 AM ng umaga. Napaka-traffic na. Ha? Ayan, yan ang volume ng Oo. traffic niya ngayon. Ano bang araw ngayon? Miyerkules, Si Angie, di ba katulong ko sa amo ko? April 3, 2024. Ayan. Oo, sa amo ko. Oo, yun yung aalisin papalitan ko. Ayan. Grabe traffic. Alas 6 pa lang. 6:18, napaka-traffic na. EDSA talaga, wala nang solusyon. Araw-araw na lang, napaka-traffic. Yan. Naka-hide ito. Si ate, kanina pa raw alas 4. Ngayon lang binok ng amo niya sa Grab taxi. Meron ako page tayo, baka gusto mo. Yan. Meron. Sige, video ko tayo. Yan, si ate. Grabe traffic. Vlogger ka pala po. Oh, 6:18 AM. Ayan na. Simula na ng sakit ng ulo ko. Pero okay lang yan. Tiyaga-tiyaga lang. Magkano na lang naman kailangan ko, uwi na rin ako. Gagarahin na ako. Siguro mga 3 pasahero na lang ako. Pagbaba ko kay ma'am, tapos na. Tapos na ang trabaho ko sa isang araw. Bukas naman ulit. 3 pasahero na lang. Siguro abutin ako ng 10 AM. Yan, pauwi na ako niyan to 11 AM. Pauwi na ako ng Valenzuela. Eto, tingnan natin ang volume ng traffic ng EDSA, papunta kami ng southbound, Ortigas, kaliwa ng Ortigas, tapos diretso ng papuntang junction. Pagpunta ng junction, kanan, papunta ng Cainta. Ito na naman, simula na naman ang sakit ng ulo ko. Halos araw-araw na lang tong EDSA na to, wala nang piniling oras. Isa lang talaga solusyon dyan. Sino kayang presidente ang mauupo para lagyan ng double deck ang EDSA para maiwasan ang traffic? Ay nako, sino kaya? Si Bongo kaya, pag nanalo kayang presidente si Bongo, maisipan niya kayang gawin ang solusyon sa traffic sa EDSA, yun nga, yung double deck like a skyway. Para kahit papano, yung mga nagmamadali, sasampa na lang doon sa skyway, din nandun na kagad sa Mall of Asia, Monumento to Pasay. Yan ang solusyon para sa akin, pero ewan ko sa ibang opinion ng iba. Kasi para sa akin yan na lang ang solusyon. Sobrang dami na rin kasi ng sasakyan. Sobrang nasakyan dito sa Manila. Halos crowded na ang mga sasakyan dito sa EDSA. Ito kasi ang alternate route. Halos araw-araw pag galing ka ng Valenzuela, magtratrabaho ka sa Makati or magtratrabaho ka sa BGC. Yan yung mga area and center ng mga trabaho. Pag taga Valenzuela ka or taga Muson or kung saan ka man, SM Fairview, ang trabaho mo sa Manila, sa Makati, sa BGC, saan pa ba, Las Piñas. Ito talaga ang sentrong dinadaanan, puro EDSA. Yun nga, gaya na sabi ko kanina, siguro ang solusyon sa traffic sa EDSA po double deck. Gawaan po siya ng skyway mula Monumento hanggang Pasay. Dulo kasi ng EDSA, Monumento to Mall of Asia, yun sa Globe. Sa Globe ng Mall of Asia, doon po yung pinaka dulo niya, dulo ng EDSA.
Kaya yun lang siguro para sa akin. Suggestion ko lang na ang magiging solusyon sa araw-araw na traffic ng EDSA mula umaga hanggang gabi, yun lang po, double deck. Kung di man double deck, skyway. Basta yun po, kahit ano ron, yun lang ang solusyon. Sana kung sino man papalit na presidente at kung sino man maupong presidente, sana maisip niya yun. Kahit na sabihin mo walang budget, yung mga ibang nga dyan nakakagawa ng paraan. Huwag lang muna kukurakutin. Unahin muna yung taong bayan munang makinabang sa pag-upo niya. Taong bayan munang unahin. Huwag yun puro kapritsyon sa sarili, di ba? Kasi taong bayan ang nagdudusa eh. Hindi, di ba? Manatili sa kaliwa at ipagpatuloy ang pagdiretso. Taong bayan ang nagdudusa sa traffic kasi sila VIP lang sila. Di nila nararanasan yung daloy ng traffic sa umaga at daloy ng traffic sa gabi. Sa umaga kasi nag-start ang rush hour, starting 6 pa lang rush hour na. Hanggang alas 10 yan. Alas 10 ng umaga hanggang 11, 12 to 1, maluwag yan hanggang 4. Sa hapon naman ng rush hour, alas 4 hanggang alas 9 ng gabi. Minsan inaabot pa alas 10. Itong EDSA, grabe, sobra traffic talaga rito. Ewan ko, ayun o, kita mo, tukod na, pakyat ng flyover ng, ano bang flyover to? Flyover ng Santolan, yan, tukod na. Kung nakikita sa camera, tukod na yan. Pero hindi ako sasampa dyan sa flyover, dito ako sa baba. Kasi sa baba, parang mas mabilis pa ang biyahe sa baba. Kaya yun, yan, mas mabilis ang daloy niya. Yan. Tayero ko. Mukhang di naman siya naiinip eh. Kasi nga naghintay nga siya ng 2 hours daw sa terminal eh, bago siya i-book ng amo niya sa sa Grab taxi. Ang haba ng oras nung hinintay niya. Pero kung kanina pa siya binook ng amo niya alas 4, malamang alas 5 pa lang nandoon na siya sa pupuntahan niya. Kasi kaninang alas 4 napakaluwag pa nito, wala pang traffic. Eh ngayon rush hour na, kaya yun, may ipit siya ng traffic ngayon. Wala, si Kuya nag-vlog. Yan. Ma'am, anong pangalan mo, ma'am? Oo. Maricel. Maricel, ano po apelyido? Raimundo. Maricel Raimundo. Siya po ang pasahero ko ngayong araw. Galing ng Cubao. Si Kuya. Galing ng Cubao. Ihahatid ko siya sa Cainta. Cainta Rizal. Ang daan namin dito EDSA, tapos papunta kami ng Ortigas. Ortigas Extension, kakanan kami ng Ortigas Extension sa Cainta. Sa Cainta, panay natin. Ito na guys, umuusad na siya kahit pa. Medyo maganda na ang usad niya. Ayan, Wala, medyo walang mabilis na. speakers din yun. Medyo mabilis na ang daloy. Si ate. Kasi nakago pala, kaya pala mabilis ang daloy. Ito siya, stop na naman. Stop na naman tayo. Diba? Nawala na lang. Sige na, bagay. Ilang taon ma'am ang kontrata mo dyan sa amo mo? Wala naman kami. Wala na pag-usapan. Basta pag mabait, matagal, tatagal. Pero pag hindi mabait, hindi tatagal. Di ba? Kasi kung same lang yung pressure ron sa, Same di ba? lang sa Bicol. Doon ka na lang. Kasi alam mo sa totoo lang, napakahirap din makakuha ng amo mabait. Pero pag May nakakuha, sabi naman ni ni mm, Madam, yung katulong nila doon aalis. oo. Aalis na siya kasi nakapag-asawa na. Saka buntis ngayon. Ay, kumbaga sa ano, ikaw ang pamalit. Pero Yung oo. katulong nila na bali 8 years na. Ay, ano nga, mabait, Mabait. mabait ang amo, mabait, magaling. Yung pamasahe ko daw, sila boss na lang ang sasagot. Sila na lahat. Oh, mabait. Pinadalhan rin ako ng pamasahe. Oo, panggastos mo. Kumbaga sa ano, pinaano ka na kagad yan. Ito na yung At saka sahod hindi mo. naman siya mahigpit sa requirement. Oo. Hindi katulad ng iba, kailangan police clearance. May barangay, police clearance, Hiningi sa NBI. akin ay by data. By data lang. Kasi nga recommended ka sa kakilala ka nung By nag-recommended data, sa'yo. Xerox ng ID. Kasi nga yung recommended na nag-recommended sa'yo, kilala ka na siguro sabi nung nag-recommended sa'yo, okay to, maasahan to kasi ito. Sanay. Kahit pa anuhin nila ako. Oo, hindi, ano yun? Yun yung sinasabi na sanay sa lahat ng trabaho. Kahit anong trabaho, labada, luto. 'Di ba? Yun usually ang all around, 'di ba? Sa pag-aano ng katulong, 'di ba?
Kasi kung alam mo kung sa totoo lang yung 7,000, kahit pa paano makakausad na yung pansarili at pampamilya. Kung ikukumpara mo yung mag-a-abroad ka, 20,000, ay, Nga sana ako, di ko lang tinuloy. wag na ma'am, dito ka na. Nag-ano ako, nag-apply na ako. Wag na, dito May ka. mga in situ naman ang kakagraduate ko lang Ah. senior high. Dito ka na lang sa Manila. Kasi bakit kamo? Kasi ang Manila kasi kahit papano may opportunity ka na pagkakataon ka na maganda. Hindi ka gaya kasi sa abroad, sa palaran doon. Minsan maganda, minsan sawi. Alam mo yung sawi? Yung pinagmamalupitan ka ng amo. Kasi ako marami na ako na-encounter dyan. Marami akong kakilala dyan. Alam mo ang kakilala ko sa lugar ko sa Canumayway sa Valenzuela. Siguro sa 10 na nag-abroad doon, isa lang ang naging maganda ang buhay. 10 nakakilala ko nag-abroad ha. Isipin mo nag-abroad sila. Bandang huli Hindi ba? naman daw ako mag-apply. Huwag daw sa loob ng bahay, sa labas. Oo. Sabi ko, pwede naman sana kasi ako naman ay in situ passer ng Luther Care at saka BPP. Oo. Kahit naman ako para sa akin, Na lang. ako para sa akin suggest ko lang alam mo kung ano, Para hindi mapagmalupitan naman dito sa Pilipinas. makakatakbo ka kagad. Makakauwi ako. Oo. Isasakay mo lang ng bus, makakauwi ka na kagad. Hindi katulad Sa ibang bansa, puta kawawa. Madaan ka pa sa ano. Oo, immigration. Dadaan ka sa immigration, dadaan ka sa embassy, dadaan ka sa lahat ng mga ano. Kailangan mo pa yung passport. Oo. Kung kinuha. Eh kung kinuha ng amo mo, di patay ka. Illegal alien ka. Kinulong ka sa basement as to pinakain. Oo, di patay, Ganun di ba? yun nangyayari. Totoo yun. Mga kaibigan kong Totoo yun. nag-abroad. Totoo Umuwi yun. Sila, humingi Sawi. na ng tulong sa Oo. uwa. Totoo Kasi nga, yun. Hindi pinapakain. pinupuno Di pa pinapasahod. Di totoo yun, maniwala ka sa akin. Huwag ka na makipagsapalaran. Dito ka na lang sa Manila. Kasi sa Manila, kahit papano, merong buhay na, alam mo yung ano, yung 7,000 a month mo. Mag-ipon ka ng 2,000 a month. Ay, sa kakaranan. sa loob ng isang taon, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,000. Ito magal ka ng 8 years. Sa 8 years mo, bilangin mo yung 24,000. 24,000 times 8. Yun yung may ipon mo sa loob ng 8 years. Di ba ngayon papalitan mo 8 years ya? 8 years. Oh, 2,000 lang ipunin mo. Daig mo pa yung nasa abroad, ma'am. Malaki na yun. Ma'am, maniwala ka sa akin. Daig mo pa yung nasa... Pinakamaliit na ipon na yung 2,000. Eh kung kalahati, yung 4,000 ipunin mo a month, tapos yung 3,000 kasi nga sabi mo anak mo may pamilya na, pero kailangan mo pa rin suportahan yun syempre kahit papano, kahit pamilyado na siya. Kasi pag ang anak, pag nagigipit, syempre magulang, matitiis ba ng magulang na hindi mo tulungan? Oh, may mama ka pa pala. Mahingi rin niya ng tulong sa Oo, di hatiin mo sa dalawa. Yung ipon mo 3,000, 2,000 sa anak mo, 2,000 sa mama mo. Pwede yun, di ba? At least may naiipon ka buwan-buwan. Tapos yung naiipon mo sa buwan-buwan, aba, kapag nakapag-isip-isip ka na magandang negosyo. Yun nga ang plano ko, mag-ipon tapos mga business. Business, oo. Kasi hindi habang buhay, ganun ang ano mo. Siyempre, kailangan mo rin mangarap. Eto ma'am yung sinasabi ko sa'yo, marami akong mga creator, marami akong mga mentor dyan. Sila rin ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para matuto sa buhay. Sila rin nagbigay sa akin ng pagkakataon para malaman ko na ano, alam mo yung buhay na hindi lang habang buhay taxi driver ako. Maniniwala ka ba taxi driver lang ako? Hindi, vlogger. Hindi lang din ako vlogger. Nabili ko na tong taxi na to. Dahil lang din sa sipag at tiyaga ko. Tsinaga ko siya ng 5 buwan. Inulugulugan ko siya ng 2,000 araw-araw. Napakahirap nun. Pero yung sabi ko nga, yung ibang mga taxi driver hindi kaya yon. Pero ako tsinaga ko yun. Ito ang saksi oh. Yan. Yung araw ginawa kong gabi, yung gabi ginawa Dito ka kong na araw. natututo. Oo. Araw-araw yun. Kita mo, di ba? Sipag lang at syaga. Oo. Maasenso talaga. Totoo yun. Alam mo, ako nahihirapan din ako nung una. Pero sabi ko nga, sabi nga nung mga mentor na vlogger din, sabi nila, pag nahihirapan ka, doon na nagsisimula na makukuha mo na yung pangarap mo. Doon na magsisimula, yun matatapos na yung kahirapan mo. Doon na siya magsisimula. Doon kasi sabi ko, walang pagbabago, utang, bayad Totoo. utang, bayad utang. Totoo yun, totoo. Walang naiipon. Totoo. Sabi ko, ayoko na ng ganito, nakakasawa na gusto Totoo ko namang yun. makapag-ipon. Totoo na yun. mabago naman ka ako ang
utang ako, ibabayad ko rin. Totoo yun. Wala akong nakita. Oo, di kagaya rito sa Manila. Isipin mo lang, kunwari nasa abroad ka. Di ba? Kahit mahirap ka ako, kailangan kong lumayo. Oo. Mabago naman yung... Kasi sa probinsya kasi, sabi mo Bicol ka, doon kasi puro gastos. Alam mo yun? Hindi kagaya rito kahit papano, Sabi ko, papadala ka lang ng pera sa mama mo saka sa anak mo. 'Di ba? Hindi ka gaano mapapagastos dito, makakaipon ka nga rito kasi, 'di ba? Yan guys, kahit paano lumuwag na. Hanggang doon southbound mula Cubao hanggang Crame. Paglampas mo ng Crame, kahit paano maluwag na yung daloy ng traffic. Ito, moving na siya. Papunta ako ng Ortigas hanggang Ortigas Extension. Pagbaba ko ng Ortigas Extension, kakanan na ako ng Cainta. Kasi yung pasahero ko doon sa Cainta ko ate. Yan, lumuwag na. Mabilis na yung volume ng ano. Hanggang doon lang ang traffic. Starting ng Cubao sa may farmers nga ba yun? Qmart. Starting ng Qmart, pagbaba mo ng flyover ng JMA, yan, Usad Pagong yan. Pero paglampas mo ng Crame, eto na, fast moving na, mabilis na po yung biyahe. Kaya kahit pa paano yung mga papunta ng south, papunta ng Makati, hanggang doon lang po ang volume ng traffic. Yan, maluwag na siya. Okay guys, dito ko napuputulin yung vlog ko. Magpatuloy ng 700 metro. Tapos, ma'am, ano Pagkatapos po ay pangalan niyo lumiko sa ulit? pag-alis sa rampa patungo sa Ortigas Avenue. Maricel Antipolo Raimundo. City. Si Ma'am Maricel Raimundo po, na ano ko siya sa Cubao, DLTV, tapos ihatid ko siya sa Cainta Rizal. Yan. Tapusin ko na po yung vlog ko. Thank you po. Magandang umaga. Bye-bye.